Laring impormasyon ang National Bureau of Investigation o NBI sa issue ng nag-apply ng asylum si retired Police Colonel Rowena Garma sa Estados Unidos. Ayon kay NBI Director Retired Judge Jaime Santiago, maganda na rin ang nangyari na naharang siya papasok ng Amerika. Oras na makabalik ng bansa si Garma, ipatatawag o padadala nila ito ng subpoena kaugnay sa kanilang investigasyon sa pagkamatay ni Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. Kung hindi yung sabog, hindi naman yung gagawa ng ganun pang hold up. There's a big difference right after, umalis siya. Napapansin ko na marami na namang nagiging bumabalik sa nagbabawal na gamot. All of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ano meron? Oo. Isang like, isang share. All goods na po tayo dyan. Pa-like ng video. Ngayong araw, meron tayong re-reactionan. Mga slide, mga balita, issue na dumarating sa pang-araw-araw na balita. Ito, nagtataka tayo. Dati, ito yung sikat na sikat pagdating sa mga hearing. Siya po ang nangunguna na isang star witness. Pero ito ay napabalita di umano na isang araw naaresto sa Amerika at na-deport. Naaresto o na-deport. Alin man sa dalawa na yon, palagay natin na-deport. Kasi ayon sa balita, humihingi raw ho ng asylum. Alam niyo ho ba kung ano yung asylum? Yung asylum ho, kung mali ako, i-correct nyo lang ho ako. Yun po ay humihingi ng isang kanlungan o suporta patungkol dun sa, halimbawa, nadadawit siya sa political issue, nadadawit siya sa mga kasong politikal, pwede kang humingi ng asylum sa ibang bansa. Ito, gaya ng investigasyon, nagtataka tayo, bakit hindi pa rin humaharap itong si Ate Karma? At wala pang balita na nasa Pilipinas na ba? Kasi yung sabi nung nakarang araw, na-deport daw di umano. Yan ang mga katanungan ng ating mga kababayan. 'Di ba? Kahit naman ako, nagtataka na rin ako. 'Di ba? Kung alam nila nandito na, dapat sasabihin nila, ato na. Nandito na si star witness o sino man resource person kung tawagin nila ay si Ate Karma, Garma aattend din ito sa pagdinig dito sa hearing patungkol sa EJK. Sa November 21 daw ang kanilang sunod na pagdinig. So, pwede naman nating itanong din sa kanila, aattend ba talaga si Ate Karma, si Colonel Grijaldo, si Colonel Leonardo, kung ano yun sino-sino yung nababanggit dito sa issue na ito? Aattend kaya ito? No, pati yung nasa Zoom, na nire-request ng ating Pangulo, na Pangulong Duterte, na hindi pwede sa Zoom. Siya nga umattend Tapos yun diba? Asan ka ba? Bakit ka nagtatago? Yun ang mga katanungan nating kababayan. Ito na, ipasok na natin umano'y asylum application ni Garma sa US. Wala pang info. Ipasusupena pag-uwi sa Pilipinas ng NBI. Hindi natin magets kung nasa na ngayon si Ate Karma. Ito, ipasok mo kuya. Sorry Ulitin natin Medyo nagkaroon naman yung error ating yung ating technical support Kala mo talaga may technical support Ito, papasukin natin si Kuya. Kuya, ano ba ang balita mo dyan? Pwede mo yung kwento sa amin, Pasok. Wala ring impormasyon ang National Bureau of Investigation o NBI sa issue ng nag-apply ng asylum si retired Police Colonel Rowena Garma sa Estados Unidos. Ayon kay NBI Director Retired Judge Jaime Santiago, maganda na rin ang nangyari na naharang siya papasok ng Amerika. Oras na makabalik ng bansa si Garma, ipatatawag o padadala nila ito ng subpoena kaugnay sa kanilang investigasyon sa pagkamatay ni Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. Okay.
Nako, akala natin, padadala na sa pena, at ihaharap doon sa investigasyon na sinasampa o inuugnay sa dating Pangulo. Iba pala ang haharapin ni Ate Karma. Bakit ganun? Siya yung mga nagbibitaw ng salita na may reward daw di umano. Tapos, hindi siya ngayon iuugnay o hindi siya, wala pang balita nung makaka-attend siya doon sa November 21. Bakit? Tuloy natin. Yung next step, antay kami ng order from the Quadcom or from the DOJ kung anong participation namin, investigation na gagawin about Garma. Maghihintay pa pala sila. So, yun yung usapin doon. Kaya, tayo na may nagre-reaction lang. Ang katanungan lang natin, nasa na ba si Ate Karma? Bakit hindi pa siya lumalabas? Wala pang pahayag. Nasa na ba? Andito na siya. Naka-detain ngayon dito sa may opisina namin. Dito sa mga ahensyang ganito, ganire. Eto. Grabe po Ibang klase ang suporta. Meron nga nagsalita rito nung pumunta yung mga supporter ng ating Pangulong Duterte, di umano, pinaalis daw. Bawal daw magprotesta doon sa harap ng batasan. Pero ang tanong, bakit itong mga ito, kung sino ang sumusuporta, kung sino yung nakaupo ngayon, bakit sila pwede? Yan ang katanungan lang. Sabi rito, Duterte supporters mas dumami ang krimen. Duterte supporters mas dumami ang krimen matapos ang war on drug. Totoo naman. Totoo. Sumasang-ayon ba kayo? Yung sinabi ng namamahayag dito o sino man ma-interview nila dito, mas dumami naman talaga ang krimen pagkatapos ng war on drug. Kaya sana mabalik talaga kasi ibang klase na ang kamunduhan ngayon. Hindi na mapaliwanag lalong-lalo na yung mga natatakot sa gabi umuwi na mag-isa. Kasi nung panahon ng Pangulong Duterte, itong mga panggabi o mga graveyard shift o night shift, malaya huyang makauwi nang wala pag-aalinlangan, walang takot kumbaga. Ngayon grabe ang takot nila. Nagpapasundo sa kanilang mga kamag-anak doon sa mga kanto-kanto na daraanan itong mga dorobo sa gabi o yung tinatawag natin mga gising sa gabi na mahilig mag-candy. Sino ba hindi matatakot? Hold upin ka. Diba? Pagtitripan ka. Minsan may nangyayari pa. Sasaksakin ka ng bigla-biglaan. Tuloy natin. Ano meron dito? Pasok. Magkahalong protesta at mga supporters ng war on drugs ang sumalubong kay dating Pangulong Duterte sa batasang pambansa sa Quezon City. Nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Pagdaan ng convoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng batasang pambansa sa Quezon City. Sinalubong siya ng kanyang mga taga-suporta. Yan ay bago sumalang. Isipin nyo halos one lane na lang yung sasakyan. Sa dami ng umatin na supporter. Hindi lang yan yung mga nagko-comment na nababasa natin. Isang nga lang daw, yung pandinig na yan isang pagkakamali lang daw di umano na magsalita ng iko-contempt. Lulusob na yung ating kababayan na nakasuporta sa ating Pangulo. Yan po ang katunayan. So tuloy natin at tignan natin kung mga ilang piraso lang yung mga nagrarally kanino doon sa mga sumusuporta kung sino nakaupo ngayon. Tuloy. Siligong sa pagdinig ng House Quad Committee para sagutin ang umano'y extrajudicial killings sa kanyang gera kontra droga. Dahil dyan, nagsama-sama sa parking ito ang kanyang taga-suporta. At ipinahayag na mas kampante sila sa seguridad noong war on drugs dahil wala raw krimen. Tama. Kung hindi yung sabog, hindi naman yung gagawa ng ganun pang-hold up. There's a big difference right after umalis siya. Napapansin ko na marami na namang nagiging bumabalik sa nagbabawal na gamot. Yun. Ito yung sinasabi natin na yung grupo kabilang grupo ito. Bilangin nyo kung ilang piraso lang. Tingnan nyo Protesta naman ang sinalubong ng mga progresibong grupo at nauli ng pamilya sa madugong gera kontra droga. Hindi napapakita yung likod nito kasi kakarampot lang sila dito
Panawagan nila. Doon na, kinat na. Kasi siguro mga ilan lang to. Wala pang mga 50 itong mga nandito eh. Sila pinayagan dyan. Pero yung mga supporter ng ating Pangulong Duterte ay pinaalis ho. Bakit? Ang tanong ng ating kababayan. Yan din ang sabi doon sa comment. No? Kaya mas maganda, ito lang, no? Kung alam nyo na itong Mayo, makakaganti na kayo dun sa mga umaapi kay Tatay Digong, wag nyo na lang ho silang iboto. Kilala nyo naman sila, di ba? Lalong-lalo na sa probinsya ng Leyte. Kilala nyo yan. Kilala nyo ba si Ate Nene? Si Ate Nene na lang iboto nyo. Sino pa ba? Dyan sa Laguna. Sino yung tumatakbo dyan na magaling din? Wag nyo na rin iboto. Nasa inyo naman yan eh. Ipalit nyo na lang kung sino yung babae. Alam natin mas magaling din yun kaysa doon sa lalaki. Sa Maynila, 3. Yung isa nga hindi nagpapakita sa hearing eh. Bakit? Nakatunog. Taga Antipolo, medyo lumalaylo-laylo na. Hindi na rin masyado nagsasalita. Kahit hindi siya nagsasalita, palitan nyo na. Nasa inyo naman yan. Sino pa? Yung taga Marikina. Taga Quezon. Yung mataas yung hairline. Sino pa ba? Sambales. Palitan nyo. Nasa inyong kamay yan. Magandang pag-iisip. Magaling mag-shade ng magaling mag-shade. Nasa inyo ho yan. Saglit lang ha. Saglit lang. Ayan. Sorry ha. Tumaob yung ating may bagay lang na natumba ron. Sorry ha. Tuloy. Tulong si Duterte bilang hustisya sa mga nabiktima ng umano'y EJK. Nako, kilala nyo ito? Ito ho yung nagsasalita doon sa kamera. Nako. Ako dati talagang naniniwala ako ha. Pag dati sa Pero nung nagsalita ito parang naiba yung pananaw ko. Bakit? Ikaw ba naman susuporta ka sa kadiliman? 'Di ba? Ay, alis na natin 'to. Marami lang ho itong madadamay. Alam niyo ho ba, umamin na ito eh. Sino ba 'yan? Umamin na ho 'yan. Matagal din daw ho siyang gumamit ng ipinagbabawal na candy. Kaya naman, ayoko na rin siguro sarili ko na lang siguro ako hihingi ng tawad at hihingi ng pasasalamat. Sa sarili ko na lang. Pero kung pupunta ako dito, at atin ako sa misa nito, anong pangalan nito? Wag na natin alamin kung sino yan. Ito, maiba tayo. Ano ba ang usapin na naman dito? Kung nalalaman nyo yung pagbigay ng dating Pangulo tungkol doon sa mga kapulisan na yung pag-alok ng 1 milyong pondo sa mga naapektuhan ng war on drugs sa mga kapulisan. Ito ho yung usapin doon. Maraming salamat po sa dating Pangulo at magkakaroon ng pondo. Nagpasalamat din ng mga kapulisan dito. Siyempre, ikaw ba naman, di ba? Tulong ito doon sa mga naapektuhan ng mga kapulisan. Pero mo makapulis ang Pangulong Duterte. Yung mga pulis na yan, ginagampanan lang ho yun nila yung trabaho nila. Di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay simpleng mamamayan lang at hindi kayo gumagawa ng kasalanan, katarantaduhan o kadarubuhan sa sarili nyo, ang ginagawa nyo lang ay trabaho, bahay, Sabado, Linggo, kung wala kang pasok, pasyal mo yung kamag-anak mo, masal ka ng pamilya mo, ganun lang. Wala ho magiging problema sa buhay mo eh. Kung halimbawa naman ikaw ay nagtatambay o kahit gabing-gabi na nasa kalye ka, dilat na dilat ang yung mga panga mo ay naggagalawan, talaga ho mapapahama ka. Bakit? Anong gagawin mo sa 10 oras ng gabi at magpapalibot-libot ka? 'Di ba? Kahina-hinala ho yun. Maganda niyan, kung gusto mo lang mag-enjoy, sama mo pamilya mo. Yun ang tamang gawain ng isang tao. Hindi yung magpalibot-libot ng 10 oras ng gabi na dilat ang mata.
Ang gumagawa lang ho nun, mga kriminal, nagpapalibot-libot ng wala namang katuturan. Di, alas 10. Kung lalampas ka pa sa alas 10, hindi na ho maganda yun. Diba? Alas 7, alas 8, dapat nga nasa loob ka na ng bahay. Diba? Tama. Ganun lang kasimple yun. Eto may pasok na natin. Kuya, pasok. Nagpasalamat po ang Philippine National Police o PNP sa 1 milyong piso na ipagkakaloob na tulong ni dating Pangulong Duterte sa mga pulis na naapektuhan ng war on drugs. Nangako rin ng pambansang pulisya na titiyakin nila na mga karapat-dapat na mga pulis lamang ang makikinabang dito. Detalye mula kay Mar Gabriel. I will now make this promise. I will start a fund sa protection ng mga pulis. I'm putting up 1 million. Thank you po. Paghahanap ako. Yan ang pangako ni dating... Ayan maghahanap ang dating Pangulo sa mga kaibigan niya yan. Kung gusto niyo mag-donate na mga kababayan natin nasa ibang bansa, kontakin niyo lang kung sino yung pwedeng kontakin. Kay Atty. Panyel. Meron siyang account sa YouTube. Kontakin niyo po siya kung gusto yung makatulong sa ating Pangulong Duterte. Tuloy. Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pulis na naapektuhan ng gera kontra droga ng kanyang administrasyon. Sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon, inilatag ni Congressman Dan Fernandez sa dating Pangulo ang hiling na suporta ng liderato ng PNP kaugnay sa naging epekto ng drug war sa ilang pulis. Base sa datos ng PNP mula July 2016 hanggang June 2022, umabot sa 1,286 na mga pulis ang naging casualty ng anti-drug operations, kung saan 312 ang namatay habang 974 ang nasugatan. 214 na mga pulis naman ang nahaharap sa kasong kriminal na may kaugnayan sa anti-illegal drug operation. I'll raise a fund para tulungan yung mga pulis. Mr. President, and I will personally appear in court. Ako mismo ang mag-defense counsel nila. We would like to extend our appreciation to the former President for initiating yung pagbibigay niya. Sinabi niya na 1 million. This is a welcome development. Umabot naman sa 175 pulis ang tuluyan ang nadismiss sa serbisyo sa loob ng 6 na taon, habang may 398 na nahaharap sa kasong administratibo, kung saan 20 sa kanila ang nakakulong. Git ng dating Pangulo, may mga pulis na sadyang nagkamali kaya natanggal sa serbisyo. It is not just because you're a policeman that you're always correct. Tama. It is not safe to say that you are a mayor that you are always correct. Yeah. That you rule the city by your own. Maraming nagkakamali, and there must be a reason for their dismissal. There cannot be a dismissal without a lawful ground. Yun. Kung napaalis yan, sir, meron talagang kasalanan. Yun. Hindi mo pwedeng may nakitang grounds. Hindi mo pwedeng i-dismiss ng basta-basta ang pulis. Mahabang proseso yan. Either na merong, alam nyo naman, hindi naman nila lahat meron pong pangilan-gilan na ginagamit ang kanilang kapangyarihan. Alam nyo bakit? Meron hong, halimbawa sa traffic, dati uso yan. Wala pang masyadong media. Sa traffic ko, ang pulis minsan gumagawa ng hindi rin kaaya-aya. At pagdating naman doon sa mga alam nilang pagkakakitaan nila, talaga namang mahirap po magsalita. Kaya mas maganda, ito na lang, si Pangulong Duterte na lang ang magsabi rito. Tuloy mo, Pangulo. Dismiss mo lang yung pulis. But Mr. President, pero ako, pro-police talaga ako. Yes. Pinoprotektahan ko talaga ang pulis. Ayon sa PNP, titiyakin nila na ang mga karapat-dapat na pulis lang ang makikinabang sa tulong ng dating Pangulo. Applicable lang po ito at yung makaka-avail lang po nito definitely pa mo may mga qualified PNP personnel na service-related po. Ibig sabihin po sila po ay na-involve at nakasama po dito sa mga legitimate police operation, and as an offshoot of their participation po dito sa mga legitimate operation ay sila po ay sinampahan po ng mga naging subjects po ng police operation. Pero kung sila po ay na-involve sa personal nilang capacity, sa mga kalokohan po, definitely they cannot avail of this legal assistance po. Samantala, nakahanda raw ang PNP na makipagtulungan sa Interpol sakaling hingi ng kanilang suporta kung magkakaroon ng red notice laban sa dating Pangulo. Obligado raw silang makipagtulungan dito bilang pagtupad sa kanilang kasunduan sa international counterpart. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. May pasok natin yung ICC na yan. Ano naman ba usapin dyan? Kala ko ba,
hindi na manghihimasok ang ICC. Di ba natatandaan nyo, meron isang sa kamera, parang sinabon ito si kung sino'y kumakahul dyan sa kamera. Kilala nyo ba yung muntik ng sampalin? Kilala nyo yun? Sinabon ho yun ni Congressman Abante. Na ikaw, dapat ikaw ay nasa magandang posisyon. Ikaw pa ay nagiging tinatanong niya, ikaw ba ang nagbibigay ng mga impormasyon sa ICC? Nakikipagtulungan ka ba sa ICC? Kilala niyo yun, malamang. Magaling kumahul yun. Muntik sampalin yun, muntik sampalin ng Pangulong Duterte. Kaya itong usapin na to, sabi nga ng Pangulong nakaupo ngayon, hindi siya makikipagtulungan at wala nang jurisdiction. Ngayon, ewan ko kung ano na naman yung usapin dito. Kaya gusto ko malaman nyo para maging malinaw lang ho. Kasi parang hindi ko maintindihan to. Kaya gusto ko ipaintindi nyo rin sa akin kung ano ba yung mensahe nito. Kahit siguro bata, fourth year high school, college, magugulahan din sa statement na ito. Pasok mo ate, ano bang meron dyan? Wait lang. Ito na naman tayo. Nagkakaroon naman tayo ng error Ito ang problema sa atin. Nagkakaroon tayo ng error lagi pasok mo ate. Okay. Pasok. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos muli ang nagsabing hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa investigasyon ng ICC kaugnay sa drug war. Kasunod yan ng naunang pahayag ng Malacanang na hindi nila pipigilan ang Interpol kung aarestuhin ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang niya, si Maricel Halili. Marami akong pinatay. Ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Walang preno si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang harap-harapan niyang aminin sa House Quad Committee kahapon na dati na siyang pumapatay. Under oath si Duterte bago nagsalita sa pagdinig ng Kamara. Kaya ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan na ng Department of Justice kung pwedeng makasuhan si Duterte dahil sa mga sinabi niya sa Quadcom. All of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Batid daw ng Pangulo na marami pa rin ang humihingi ng hustisya sa nangyaring extrajudicial killings ng war on drugs. Kaya kung si Duterte raw ang may gustong sumuko sa International Criminal Court, hindi raw siya pipigilan ng gobyerno. If I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Panahon pa ni Duterte nang kumala sa ICC ang Pilipinas. Kaya kahit si Pangulong Marcos, dati pang sinasabi na walang obligasyon ang gobyerno na makipagtulungan sa kanila. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ibang usapan daw kung idadaan ng ICC sa Interpol ang warrant dahil may hiwalay tayong kasunduan at obligasyon sa kanila. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the local law enforcement agencies to effect the process. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan. Nakikita natin dito sa usapin na ito, talaga hindi maganda ang usapan dito. Kasi kumalas na ibig sabihin walang jurisdiction. Ano pa yun? Hindi na makipagtulungan, dapat lang. No? Kasi kung makipagtulungan kayo, ibig sabihin, gumagawa rin kayo ng paraan para lang talaga na mapahamak ang dating Pangulong Duterte. Yan ang nakikita ng ating kababayan na nag-comment dito na si Aling Leticia. Salamat Aling Leticia shoutout po sa iyo. Na ganun nga. Ibig sabihin, kung wala kayong pakialam na, wag na kayong makisawsaw. Di ba sabi nga ng dating Pangulo, kung may kaso, kasuhan nyo ko. Lagi na lang pinapasok yung ICC na yan kaya yung asong tahol ng tahol, nabara. Di ba nabara, Nino, ni Abante. Kaya, eto sana lang, maging malinaw lang. At syempre, hindi naman hahayaan ang mga taong bayan na nagmamahal kay Pangulong Duterte na, alam niyo na, kung aarestuhin, maraming aalmay. No? Ibang klase ho, yung pagmamahal ng taong bayan. Iba-iba ho ang reaksyon ng ating kababayan patungkol dito.
Eh kung halimbawa ho, nagkaroon na ng pagdampot, aba, baka ho, nako. Diba? Kayo ba mga kasama? Type nyo sa comment section kung ano ang, kung halimbawa na magkaroon ng ganun, pagdampot sa dating Pangulong Duterte, anong gagawin nyo? I-type nyo sa comment section. Kung halimbawa ho, kami ay wala hong pakialam, type nyo rin sa comment section para mapag-usap-usapan natin yan. Dun sa mga susunod na investigasyon, susunod na vlog, susunod na usapin. Diba? Isang ano lang yun, isang patunay na talagang suportado pa rin ng mga kababayan natin, ang Pangulong Duterte. Isipin nyo dun pa nga lang sa kanina nakita nyo, kalahati ng kalsada, puno na. Paano ho kung nagkaroon pa ng sinasabi nilang people's power daw di umano? Di nagkagulo na. Yan ang wag nating aantayin. Dahil pag ginawa nila sa Pangulong Duterte na arestuhin, ibang klase ang usapan. Sabi nga ng ating mga nagko-comment dito. Ano bang usapin dito? Meron ditong pag-uusap, eto na pondo na naman ng PhilHealth. Buti na lang naawat. Ngayon, hindi raw inaprubahan yung pondo para sa PhilHealth. Kasi meron daw sinabi rito sa video, tayo reactionista lang naman, na bakit nyo ililipat yung hindi nyo nga nababayaran yung mga hospitalization ng mga pasyente. Diba? May natitira pa pondo, ililipat nyo sa National Treasury, tapos hihingi kayo ng pondo. Nabara. Sino ba nabara dito? Ang pangalan daw nito ay Ledesma. Hindi ko kilala yun. Kilala nyo ba si Ledesma? Eto, panoorin nyo. Ate, pasok mo. Magandang usapin to. Pap, eto na naman tayo Lagi na lang tayo nagkakamali Ano ba talaga, kuya? Pwede mo ba kaming... minsan talagang... makakalimutin na rin tayo, Makakalimutin na rin tayo, Ewan ko ba? Sige. Tuloy na natin itong ating talakayan. Ate, pasok mo. Hindi muna pinalusot ng Senado ang budget ng PhilHealth. Sa deliberasyon ng pondo, nabastusan ang ilang senador. Kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Umikot sa halos 90 billion pesos na sobrang pondo ang tanong kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. sa pagsalang niya sa budget deliberation ng ahensya sa plenaryo ng Senado. Agad siyang sinita ni Senator J.V. Ejercito. Bakit daw pinababalik ang excess funds sa National Treasury gayong maraming kababayan ang hindi kayang magbayad ng hospital bills? Tama. We felt anger. Pagkatapos natin paglaban na mabigyan ng mas mataas sa pondo, mababaltaan na lang natin na magsusoli sa National Treasury. Sa akin po, bakit ho hindi nagamit ng PhilHealth? Sabi ni Ledesma, hindi raw siya ang dapat sisihin dahil kakapasok niya lang noong 2022. Ang mga hindi raw nagamit... Kapapasok mo lang ng 2022. Bakit? Napag-usapan nyo ba yan? Na hindi ka mananagot kung sakaling yung iba? Dapat, noong 2022, alam mo na yan. Hindi mo na sana pinayagan yung ilang bilyon na ilipat. Ngayon, last range November. Buti na lang napigilan. Kung hindi, ubus na ubus yung natitirang pondo o yung pondo na PhilHealth na hindi nagamit. Kung tutuusin mga kasama, isang paliwanag lang dyan. Bakit magkakaroon ng sobra? Ang dami ho na hospital. Ang dami ho kailangan ng tao na pambayad ng bill nila sa ospital. Marami hong tao ang nangangailangan ng mga gamot. Bakit sasabihin nyo sobra? Di ba? Isang paliwanag lang dyan. Tinitipid nyo di umano para kung magkaroon man ng sobra, sino makikinabang? Buti nga naggabistuhan. Umalma na mga senador. Dahil kung hindi, ubus-ubus yan. Tuloy natin. Na pondo ay naipon sa loob ng 12 taon. Parang mali rin ata to pin the blame fully on me. Why? I think it's wrong to point the finger at me. Sabi mo, wag ikaw ituturo. But sino ituturo namin? Mr. President. Dapat leadership to? Yes. Hindi naman nagustuhan ng mga senador ang tono ng pagsagot ni Ledesma. May I remind our resource persons to temper the responses with an iota of humility. Senator JV has been very fair in his questioning, and may I remind the resource person to answer the questions directly without any insinuation of disrespect. My apologies, Mr. President. My apologies to this honorable plenary. Sa huli, hindi... Ito lang mabanggit lang natin to.
Oo, sabi niya, hindi pa raw siya, o hindi niya raw cover kasi kakasimula lang niya ng 2022. Ito sabihin ko lang sa inyo. Oo, yung pondo na yan, dapat nga yan, alam ko, humiram ata ang Pangulong Duterte din na kung naaalala niyo yung usapin ng COVID, 'di ba? Parang may ginamit din ng Pangulong Duterte diyan way back 2016. Binigay niya sa tao yung halos lahat na magiging charges, hospital bill, parang nilaan niya ata yung pondo ng PhilHealth, no? Kaya umalma yung iba diyan Ngayon sasabihin mo way back 2012 nabubulol na ako. 'Di ba? 2022, ang laki naman masyado, 90 billion. Kung alam mo pala may ganun, di sana inilaan mo na, pinambayad mo na doon sa mga kababayan natin na nagsasaper ng mga, di ba? Mga dialysis, walang pambayad sa hospital. Pinamudmud nyo doon. Kung gusto nyo lang makatulong. Di ba? Alam nyo, pera ho ng taong bayan yan. Pera ng member ng PhilHealth yan. Kahit ako, dati nagbabayad ako ng PhilHealth. Wala naman ako napala. Di ba? Saka ayoko rin gamitin yan. Alam nyo bakit? Ayoko rin magkasakit. Oo, kaya mas maganda mag-ingat na rin. Kung ako sa inyo, mga kasama, instead na magbayad kayo sa PhilHealth ng 800 o 900 o 700 per month, dagdagahan nyo na lang ho ng 500. Meron na ho kayong makukuwang insurance na cover niya ay 100,000. Ako ho ay kumuha. Ayoko lang i-plug dito kasi bawal po ata, no? Pero i-PM nyo ako, mag-comment kayo. Sa comment section ko sasabihin kung ano yung insurance na kinuha ko. Maganda ho yun. Magagamit nyo. Kesa rito, nagbabayad kayo ng ganon, 700, 800, tapos wala hong 4% ng bill nyo, ibibigay ng PhilHealth na yan. Naku, nagkaletse-letse na. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaction. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung bell, bukas, meron ho tayong panibagong vlog, ingat, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Bye-bye.